Hallelujah! Salamat po sa Panginoon. Call up yonder. Yan. Tayo pong lahat ay talagang tinawag ng Panginoon to be with Him. To be with Him. And we are created, designed para po ay makapiling po ang Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Tayo po tayong lahat. Sama-sama po nating basahin. Ito pong text po natin today. Ang text po natin ay matatagpuan po sa ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 7, or 2 Timothy, chapter 4, verse 7. Basahin ko muna po sa Tagalog. Sabi po dito, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Hallelujah! Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Sino po dito gusto niya marinig sa labi ng Panginoon? Well done, my good and faithful servant. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa linggong ito. Lord, we expect more from you. Hayaan niyo po, Panginoon, na malaya po kaming makarinig ng iyong mga salita. Bukas puso namin tanggapin ang iyong mga sinasabi sa amin ngayong umagang ito. Gamitin niyo lamang po ako bilang inyong lingkod, Lord God, at ikaw po ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, mangusap ka sa bawat isa sa amin, Lord God. We need you, Lord God. We need more of you, Lord, in our life. Lalo na sa aming journey, sa aming pagiging isang mananampalataya. Panginoon, help us understand this and we keep it in our hearts. Thank you, Lord. This we pray in the mighty name of Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige nga po, batiin niyo muna yung katabi ninyo. Yan, good morning. Happy Sunday. No? Happy Sunday. All right. Ang title po nito ay pinamagatan ko pong Huwag mong sayangin ang pagkatawag sa iyo. Huwag mong sayangin ang pagkatawag sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong sasayangin. Yes. Marami na tayong sinasayang mga panahon, mga opportunity, no? Pero yung calling natin sa Panginoon, eto na, we have to establish this, na kapag sinabing pagkatawag ng Panginoon, hindi lang po ito, sa mga pastor. Hindi lang po ito sa mga pastor, hindi lang ito sa mga leader, okay? Hindi lang po ito sa mga nakikita nyo dito sa stage, sa altar, no? Hindi ito about doon. Nung sinabi ng Panginoon, I called you, lahat po tayo nandoon. Lahat tayo kasama doon. No? We have to establish that. No? Ako ay tinawag ng Panginoon. Sabihin nyo nga, ako ay tinawag ng Panginoon. Yes, and it is a declaration of our faith. We are all called by God. Hindi lang yung mga nagpapastor, hindi lang lahat yung mga naglili, hindi lang yung mga nagmimisyon, hindi lang sila yung tinawag ng Panginoon. Lahat po tayo tinawag ng Lord. Saan di pananampalataya sa Kanya. No? Kaya sinabi dito ni Paul, doon po sa binasa natin, ito yung kanyang instruction kay Timothy. I have fought a good fight. Sabi niya doon, I have fought a good fight. I have finished the race. Sabi niyo nga, finish. Yan. Do you want to be remembered as someone who started well or someone who finished well? Gusto niyo bang maalala kayo sa pamamagitan ng dahil mainit ka sa iyong simula o ikaw ay nagtapos ng magiting at tapat? Marami po kasi sa simula lang
maganda ang kanilang takbuhin, ang kanilang nilalakaran. Pagka sila ay bagong tanggap sa Panginoon, parang gusto nila palagi mag-serve sa church. Parang gusto na nila pumunta dito palagi sa church. Pero nawawala. No? Bakit kaya? More distractions. Mamaya pag-usapan po natin. Kailangan ma-establish sa atin ito eh. Kailangan kumbaga mabuo sa ating kalooban. Gusto ko makatapos. Gusto kong matapos yung layunin ng Panginoon sa aking buhay. Gusto kong matapos yung plano ng Panginoon sa akin. Gusto kong matapos ng tapat sa Panginoon. Gusto po ba natin mangyari yon? Marinig natin sa bibig ng Lord, well done, my good and faithful servant. Hallelujah. Being called by God is not the end. It is the beginning. Many people start strong. Marami po yun. Baka marami po kayong nakikita or nababalitaan, no? Bakit itong leader na ito, no? Itong lingkod na ito ng Panginoon, dati, ang sipag niya sa ministry, bakit ngayon wala na? No? Bakit kaya? Nag-i-excited sa pag-serve sa Panginoon, but few finish well. Few are finishing well. No? Nakakalungkot isipin, marami pong nangyayaring ganun. They don't finish well. Sabi mo sa katabi mo, wag kang ganun ha. Tapusin mo. Yan, tapusin natin. Okay? Maging tapat tayo hanggang wakas. Di ba sabi ni Lord yon? Sabi ni Jesus yon? Ang mga nagtatapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. That's why we have to finish well. And that's at yun yung kailangan nating maging layunin, magiging goal. No? Maging tapat sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang tuwing Sunday. Hindi lang tuwing may mga ina-attendan tayong kumbaga parang conferences or kapag tayo ay yung bang nagbo-boost ng ating confidence para maglingkod sa Panginoon. Hindi lang tuwing ganun. That's the start, yes. But we have to finish the journey. We have to finish the journey. No? Sa buhay po ng ating paglilingkod sa Panginoon, no? Many fail to finish well. God doesn't want us to say yes. Yes, yun lang bang, kumbaga parang, He wants us to run our race faithfully and finish strong. Hindi lang yes sa simula, kundi yes palagi. Nakuha niya po yun? Hindi lang yes sa simula, kundi dapat hanggang sa wakas. Yes, Lord, I will obey. Yes, Lord, susunod ako. Yes, Lord, tatanggalin ko to. Yung mga bad characters na to, tatanggalin ko to. Willing ako. Willing ako. No? Maraming tao ang gusto niya maglingkod, pero walang malinaw na direksyon. Ang unang hakbang ay alamin natin yung tawag ng Panginoon sa ating buhay. No? So ito yung kailangan natin gawin. Saan ba ako tinawag ng Panginoon? No? Saan ba ako tinawag ng Panginoon? Sabi ko nga kanina, hindi lang ito sa pagpapastor. Hindi lang kapag ka nag-share ka ng gospel. No, yes, that is part of it. And dapat yun yung ating layunin to spread the word of God. Whatever our position will be, ano ba yung profession man natin, no? Dapat ang layunin natin ay magbigay ng maitaas ang pangalan ng Panginoon, to give glory to God, whatever we do. Mag-testify na si Jesus is our Lord. That is our task. No? At dapat nagpapatuloy, hindi lang basta aktibo, pero dapat tapat. Hindi lang basta busy, pero dapat nagtatapat ka.
Marami busy eh. Pero hindi tapat. Hello? Dapat tapat. Sasabihin mo ulit sa katabi, baka natutulog na eh. Ang aga pa. Dapat tapat. Kahit sa mga maliliit na bagay. Sabi nga sa Efesos chapter 2 verse 10, Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's workmanship. Sige po, buksan niyo po yung Bible. Ephesians chapter 2 verse 10, sabi po dyan, we are God's workmanship. We are created in Christ Jesus for good works, hindi for bad. For good works. No? For good works. We have to guard our calling. Kung tayo ay talagang tinawag ng Panginoon, kailangan protektahan din natin yung sarili natin na hindi tayo malihis na landas o malihis na ibang direksyon, kundi patuloy tayo sa ating pagkakatawag bilang isang lingkod ng Diyos. No? We have to guard it. Bantayan mo. No? Kailangan bantayan natin. Alam niyo po sa basketball, hindi ka mananalo dyan ng puro score. Ikaw yung shoot ng shoot. Oo, yun yung magpapanalo dahil may score. Pero kailangan, magbabantay ka din. Merong panahon na ikaw yung titira. Ikaw yung mag-o-offensa, di ba? Yun yun eh, di ba? Pero may panahon na dapat ikaw magbabantay ka din. Tama po ba? Meron na po ba kayong nalaman na isang basketball team na puro opensa lang? Nanalo kaya sila? Walang depensa? Pinapaskor rin nila yung kalaban. Di ba? Puro offense. Paano kapag hindi ka nakashoot? Tapos sila nakashoot, di sila nang lamang. Puro offense lang yung na-practice ng coach, ng basketball team. No? Talo. Hindi ka nagbabantay eh. Dapat marunong ka rin magbantay. That's why, sa atin din, bilang sa mananampalataya, bantayan din natin yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Hindi lang ito tuwing linggo, kundi dapat araw-araw. We have to be faithful every day. We have to be faithful anytime. Anytime. No? We have to guard our calling. We must know first, ano ba yung dapat nating gawin? No? Calling isn't just about church ministry. Sabi ko nga kanina, it includes our role. Iba-iba tayo ng mga role eh. Halimbawa, kayo po ay nanay. Tama po ba? Meron po dito, iba ay sila po ay tatay sa kanila pong pamilya. No? Iba-iba yung mga role natin. O kaya naman, kayo po ay isang parent. You have to be responsible in parenting. You have to be responsible bilang isang anak. Sino po dito mga anak? No? We have that kind of role, no? Pwede ka ring estudyante. Sa mga estudyante po na naririto, you have a role. You are a worker. Nagtatrabaho ka, no? Ano man yung role natin sa buhay, dapat maging tapat po tayo dahil yan yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Diyan tayo pinosisyon ng Panginoon, okay, para maihayag natin kung sino si Lord sa ating buhay. Nagiging tapat ba tayo sa lahat ng mga role na yan? Pagiging anak, pagiging parent, pagiging isang worker, nagtatrabaho sa opisina, mapa-online man niya. Kasi iba na ngayon eh, no? May hybrid, okay? May online, meron na ring face-to-face sa opisina, ganyan. Are we faithful? Nakikita ba sa atin yung katapatan ng Panginoon? Nakikita ba sa atin si Kristo? No? As we live each day, no? Nagiging tapat ba tayo?
Hindi ba natin nauuwi yung stapler sa bahay? O ballpen man lang? O ba mali? Pastor, pati Kaya ako minsan kapag pumipirma ako, kaya naman nag-aano ako, tingnan ko muna, akin ba to? Akin ba to? Kasi I want to be faithful kahit sa mga maliliit na bagay. Hello? We have to be faithful. Kasi tinitignan tayo ng Panginoon. No? And doon nakasalalay din yung ating pagkakatawag sa Panginoon. Pati ba naman yung pastor? Oo! Kung sa maliit na bagay nga, hindi ka na mapagkatiwalaan, paano pa kaya sa malaking bagay? Diba? We have to be faithful. No? Maging tapat. Sabi nga natin kanina, gusto natin mapakinggan sa Panginoon, sa bibig ng Panginoon. Well done, my good and good. Hindi lang basta good, kundi faithful. Doon nga lang sa ballpen Ilang ballpen na po yung inyong naiuwi? Ilang lapis na. Yung sabi mo sa classmate mo. Noon, sabi, pahiram lang naiuwi mo na, pati yung pambura. Maliit lang na bagay po yun. No? But we have to be faithful in everything. No? In everything. Kasi yung calling natin sa Panginoon ay napakahalaga. Bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano na tinawag ng Panginoon, mahalaga ka sa mata ng Panginoon. At dapat pahalagahan din natin yun. Si Lord nga binahalagahan tayo, dapat tayo din pahalagahan natin yung identity na binigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya ka nga tinawag na Christian kasi merong Christ sa iyong buhay. Pagka walang Christ, hindi Christian yun. Tama po ba? We have to live with it, with Christ in our life. With Christ in our life. Nakakalungkot isipin na natalo tayo ng mga distraction na ito at na-wave tayo sa ibang landas. Hindi tayo nagiging tapat. Ano ito? Una, disobedience, no? Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, watch over your heart, no? Bantayan natin yung puso natin. Na huwag tayong malihis. Ano yung magpapalihis sa atin? Ito, disobedience. Obedience is not optional. Ang pagsunod sa Panginoon, hindi lang siya optional. No? Is not optional. Is in fulfilling your calling. No? Partial obedience is still disobedience. Partial obedience is still disobedience. That's why we have to obey, not disobey. Pag kasi partial lang, kumbaga parang sumusunod ka lang sa Panginoon sa tuwing gusto mo lang or komportable ang iyong sitwasyon. Bakit tinatawag ka na ng Panginoon? I-share mo naman yung salita niya dun sa katabi mo sa katrabaho mo. I-share mo naman ang Panginoon sa magulang mo, sa kapatid mo. Baka sinasabi na ng Panginoon na gawin mo ito, pero hindi mo ginagawa kasi natatakot ka o kaya naman, di bali na Lord, sa ibang tao na lang. Ayan. Pagkakomportable na ang sitwasyon. Ganun lang ba? No. No? Still disobedience. Sabi nga natin, dapat tapat So dapat sumusunod. Meron ba tayong mga disobedient situation na kailangan i-repent? I-repent sa Panginoon. Pagka sinabing repent, talagang talikuran. No? Am I obeying God fully or only in the areas that I am comfortable? Alam niyo po nung una, talagang, ito po palagi ko sinasabi na gusto ko tumugtog sa Panginoon. Alam po na marami yan.
Pero dumating sa punto na kailangan ko na lumabas dito sa church. God wants me to share the Word of God, pero ayoko. Kasi ito yung comfort ko eh. Dito, ito yung alam ko na pwede ako maglingkod sa Panginoon. Pero hindi ko napapansin na ako pala, I am living in my comfort zone. Nagsaserve lang ako sa Panginoon sa paraan na gusto ko lang. Hindi sa gusto niya. Hello? Baka tayo din, no? Meron tayong mga paraan. Gusto ko, ito lang ako mag-serve sa Panginoon. Okay? Pero pinapahakbang na tayo ng Panginoon palabas doon sa ating comfort zone, pero ayaw pa rin natin. You're being disobedient. Baka pinapalabas ka na ng Panginoon. Sumunod ka. Sumunod ka. We have to obey. Tandaan nyo, partial obedience is still disobedience. That's just one. No? Ano pa? Ito, fear of man. No? Many abandon their calling because they are afraid of criticism. Maraming ayaw mag-share ng gospel. Maraming ayaw nilang sabihin na sila ay Kristiyano. Kasi nga natatakot sila, baka i-criticize sila, ma-reject sila, lalo na sa panahon ngayon, no? Maraming gustong makipagdebate. Di ba? No? Yan din yung aking mga fear dati. Baka may mga magtanong sa akin sa Bible study about dun, hindi ko alam, no? I-criticize ako, okay, maliitin ako, i-reject ako. Na mas concerned ako sa mga taong, yung opinion ng tao sa akin. Pero hindi ko napapansin na si Lord pala, mas concerned siya sa aking pagsunod. Hello, nandiyan pa po ba kayo? We have to overcome this. Sabi ko nga po, ako po yung taong introvert. Nung this past few days, nandito po ako may mga training po, yung sa mga sectional youth sa district. And isa sa mga napagkukwentuhan namin. At kapansin-pansin, yung mga introvert saka yung mga extrovert. Pagka sinabing introvert, ito yung mga tahimik lang. Ayan, di ba? Nakikinig lang sila, yung patawa-tawa lang sila. Ako po yun. Ako po yun. Yung mahiyain, okay. Meron naman talagang very loud sila, ganyan, no? Talagang sila yung nangbubuli dun sa mga tahimik. Pero sila yung bumabangka sa mga kwento, ganyan, no? Sila po yun. No, ang dami nila. And then, na-discuss, na pagkwentuhan nila, no? Kasi introvert sila eh. So, napansin ko, negative ba yung pagiging introvert? No. Negative rin ba yung pagiging extrovert? No. No. It's not about your personality, actually. It is about our commitment to our God. Baka kasi ito yung nahihiya tayo na gawin yung pinapagawa ng Panginoon because of people's opinions. We have to fix our life, no? Fear of man leads to compromise. Nako-compromise tuloy yung kumbaga yung calling ng Panginoon sa iyo, no? Gumagawa ka tuloy ng palusot. Mahihain kasi ako, Lord, eh. Introvert kasi ako, o kaya naman extrovert ako eh, no? Kaya hindi ko magagawa yan. Hindi yan fit sa aking karakter. Hindi fit sa aking kumbaga, wala sa aking sistema yan. Yan din yung aking sinabi noon. Lord, hindi ako fit dyan. Mahihain ako eh. Isang tao nga lang yung gusto ko kausapin eh. Nahihiya na ako, ang daming tao pa kaya. Hindi ako dyan. No? But we have to overcome it. No? We have to overcome it. Baka meron din po kayo nito, no?
Ano pa? Offense and bitterness. Sino dito bitter? Wala nga amin. Siyempre. No? Many who are called quit because they get hurt in the church. They are offended by the leaders or frustrated by others. Minabalitaan na ba kayo? O kaya baka kayo yun. Baka tayo yun. Na nasasaktan kapag ka hindi lang makamayan ni pastor. O kaya naman kapag ka na-offend ka sa sermon ngayon. Parang ako yun Loko tong parang ini-espiya yata ako ni pastor sa bahay ko Parang may espiya sa bahay namin Parang ganun. No? But we have to check our heart. Baka nabubuo na yung bitterness, no? At ito yung nakaka-distract sa ating calling. Ito yung nagpapasway sa atin para hindi natin magawa yung tunay na layunin ng Panginoon, yung pagiging tapat natin sa Diyos. Baka itong bitterness na ito, itong character na to, na offend tayo palagi, okay, baka ito yung naghahadlang sa atin para hindi pa tayo magpatuloy. Marami. Buti na lang. Naniniwala talaga ako sa Bethel, wala pong ganito No? Kapag ka na-offend, kumbaga parang hindi na sila dadalo. Kakatisod naman yan. Yan. Wala nun dito. No? Have I allowed hurt or offense to stop me from obeying God? Napahinto ba tayo nito? In some way, na kapag ka na-offend tayo, hindi na ako magpapatuloy dyan sa gawain na yan. No? Do we allow that hurt, that offense, to stop us from obeying God? Ito yung mga hadlang Ano pa? Pride and self-promotion, no? When people pursue their own agenda, platform, no? Rather than God's assignment, they drift away from their true calling, no? Gusto nila sila yung masunod. Yung agenda nila yung masunod. Yung kanilang opinion ng palaging masusunod. Kasi expert ako dyan no? Dapat ito yung gawin natin, no? Pride and self-promotion. God, we have to teach ourselves, no? That God resists the proud. Palagi natin titignan yon. Tandaan palagi natin yon. God resists the proud. And calling is about stewardship, not spotlight. Ulitin ko ulit. Ang calling ng Panginoon sa buhay natin, it is not about kung sino yung sikat, kung sino yung magaling. Okay? Hindi po yun Patapatan po ito, hindi pagalingan. Hello? Hindi po pagalingan po ito ng preaching. Iba-iba yung pastor natin tuwing linggo. Hindi po yun Sino bang, tayo naman, no? Sino bang magaling mag-speaker? Pero wala nun dito. Baka sa ibang church. Hindi po ito magalingan. Kundi patapatan po ito. Ang tanong, nagtatapat ba tayo palagi? O nagpapagalingan lang tayo? Nagko-compare tuloy tayo sa isa't isa. Sino ba mas magaling? Sino ba? No? Hindi. It's not about the spotlight. It is about stewardship. Stewardship. Tapat po ba tayo? Am I more concerned with being known than being faithful? Mas nagiging concerned ba tayo na mas sisikat tayo? Mas magaling tayo? O mas tapat ako sa Panginoon? Patapatan to Nagiging tapat ba ako, Lord? Nagiging humble ba ako?
O mas concerned ako sa self-promotion? No? Ano pa? Moral compromise. Ito rin yung magpapali sa atin sa ating calling sa Panginoon. Ano pa? Moral compromise. Ano yung ibig sabihin po nito? Secret sin. Yung mga tinatago nating kasalanan. Okay? Yung mga dishonesty, sexual immorality, or pattern of compromise. It slowly destroys us, our spiritual authority, our calling. Kapag meron tayong tinatagong mga kasalanan, ito yung akala natin, okay, hindi ito makaka-apekto sa atin. May grace naman ni Lord. Tama, merong grace ng Panginoon. Pwede ka naman humingi ng tawad sa Panginoon. Pero hindi mo yan maitatago sa Lord. It will destroy you small by small. Little by little, it will destroy you. Immorality, na hindi alam ng ibang tao, pero alam ng Panginoon. May tinatago ka bang kasalanan? Anong pang-counter natin doon? We have to live a holy life. Sabihin nyo nga, holy life. Holy life. No? Kailangan magpakabanal palagi tayo sa Panginoon. Ito yung palaging maging goal natin, no? Kasi kapag sinabi natin holiness, parang sila, mga leader lang yan, mga pastor lang. Hindi po. Lahat po tayo dapat holy. Pagka napipicture nyo, holy, dapat may halo. Palagi kang nakaputi. Palagi kang nakaganyan. Yung ba holy? Hindi po yun. Holiness speaks about our lifestyle. Pagka sinabing lifestyle, yung palagi natin ginagawa, palagi natin, yung ating routine, araw-araw, okay? Kamusta yung ating lifestyle? Do we live a holy life? Do we live a holy life? No? It is our protection and preparation for lasting impact. Kapag pinanatili natin ito sa buhay natin, ito yung magpre-preserve sa atin, ito yung magpo-protect sa atin para hindi tayo gumawa ng pagkakamali, hindi tayo gumawa ng kasalanan. No? If ito yung ating goal, to be holy. Kasi natatakot tayo na malayo sa presensya ng Panginoon. Ito po yung ating babanggatin mamaya. No? Am I tolerating sin in my private life while pretending to serve in public? Nangyayari po ito eh. Kaya maraming sabihin natin, mga leaders, mga ministers, bumabagsak sa bagay na ito kasi nga, hindi nila nasettle ito sa kanilang buhay. Hindi nila ito give up sa Panginoon. Mga pastor na, mga leader na. Why? Hindi nila tinalikuran kagad eh. Meron ba tayong mga tinatagong kasalanan? No. We have to live holy. No. Ano pa yung nagpapasway sa atin, sa ating calling sa Panginoon? Busyness in good things. Take note, good things. Hindi naman masama pala to, pastor eh. Pagiging busy. No? Sometimes, ministry is yun yung pinagkakabisihan natin. O kaya naman siyempre, yung kinakabuhay natin. Tama naman yun ah. Yes. Pero baka ito rin yung gamitin ng kaaway, kaya kailangan bantayan natin ito eh. Baka ito rin yung gamitin ng kaaway para maging busy lang tayo at hindi tayo maging tapat sa Panginoon. Sabi ko nga kanina, hindi lang pwede yung pagiging active. Kailangan faithful. No? Ito bang trabaho natin, ito bang ministry natin, okay? Mas nakaka-glory sa Panginoon? O nag-glorify lang tayo? Nagbe-benefit lang tayo? Tayo lang yung nagbe-benefit at hindi si Lord. No?
it should remind us that not every good is from God. Hindi lahat ng good is from God. Ano ibig ko po sabihin? No? Hindi ibig sabihin na, kumbaga parang ganito po, no? Ito po kasi ito po yung nasa Bible study namin eh. No? Hindi ibig sabihin na nagbe-benefit ka, beneficial sa'yo, sa Panginoon na yun. Hindi ibig sabihin na nagkakaroon ka ng komportable ka sa ginagawa mo na ito, itong bagay na ito, sa Panginoon na yun. That is good, no? By the way, kapag tayo po ay nagkakasala laban sa Panginoon, it felt good. Nakita niyo po yun? It felt good, but it is outside the will of the Lord. It felt good. Hindi lang yung it felt good, kundi ano ba yung kalooban ng Panginoon, yun yung dapat natin gawin. Katulad nga na example ko kanina, oo nga, tama yun ah. Tama yun eh. Nagsiserve ako sa Panginoon, nandito ako sa loob ng church eh. Tama? Tumutugtog pa nga ako, kumakanta pa ako dito eh. Pero in my heart, I know I am disobedient. Tama yun ah. Tama yung ginagawa ko ah. Good yun. Pero hindi nangangahulugan kalooban ng Panginoon. Nakuha niyo po? Anong sitwasyon sa buhay natin? It felt good, but it is not the will of God. We have to clarify it. No? Ano ba to, Lord? Kalooban mo pa rin ba ito? Gusto mo pa rin ba ito mangyari sa aking buhay? No? It slowly destroys our spiritual life. No? That's why we have to ask the Lord. No? Lord, ano ba yung ina-expect mo sa akin? What are you expecting me to do? Anong gusto mong gawin ko at yun yung gagawin ko, Lord? Yun yung gagawin ko. No? Let's clarify our current assignments. No? Baka lumilihis na tayo eh. Sa talagang calling ng Panginoon sa ating buhay. Baka lumilihis na tayo. Yung mga binanggit ko po kanina, disobedience, okay, fear of man, meron kang bitterness, meron kang pride, okay, moral compromise, mga secret sin, all right. Nagiging busy na tayo sa kung ano yung good, pero hindi na natin sinesearch kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kasi komportable ka dun eh. Nagiging komportable lang ba tayo? Kahit na makompromise na yung kalooban ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. No? It kills our calling. Pinapatay po nito yung pagkakatawag natin sa Panginoon. Kaya wag na po kayo magulat kung kayo po ay nanlalamig at parang kapag ikaw ay nagsaserve sa Panginoon, napapagod ka na tuloy. No? Hindi ka na driven by the love of God, kundi driven ka na ng iyong emosyon. Driven ka na ng ibang bagay na hindi mo alam. It kills your calling. It kills your faith. It kills our service to God. Yung authentic nating pagsaserve sa Panginoon, yung pure, wala nang ganun. Kasi patay na. Unti-unti natin pinapatay. Nade-destroy natin yung tamang design ng Panginoon sa ating buhay. So ano yung kailangan natin gawin? We have to walk in the fear of the Lord. Sabihin nyo nga, walk. Mukhang yung iba natutulog na eh. Sabihin nyo, walk in the fear of the Lord. Walk in the fear of the Lord. Stay holy and obedient. Ito po yung susi. Para hindi tayo masway, para hindi tayo ma-distract ng anumang bagay, okay?
Kailangan po manatili po tayong may takot sa Panginoon. Ano po ibig sabihin nito? Sabi sa Proverbs chapter 9 verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." That's why the fear of the Lord keeps us faithful even when it's hard and or inconvenient. Even if it's hard or inconvenient. Ano ibig sabihin ng fear of the Lord? Hindi yung mga, si Lord kasi nagpaparusa, no? Takot ka, no? Hindi yung ibig sabihin, hindi po ganun yung ibig sabihin ng fear of the Lord. You are afraid of God, hindi po yun. It's not being afraid of God, but you have this kind of fear na mawalay sa presensya ng Panginoon. Yun yung fear ng Lord. Fear of the Lord. Natatakot ka magkasala kasi ayaw mo na mawala yung presensya ng Panginoon, yung init ng iyong relasyon sa Panginoon. Natatakot ka na baka kapag ikaw ay nagkasala sa Panginoon, ito yung maglilihis sa iyo. Okay, sa pagmamahal mo sa Panginoon, ikaw mismo. Kasi the moment na ikaw ay nagkakasala laban sa Panginoon, ito po, okay, palaging nakatingin sa ating sarili. The moment na nagkasala ka sa Panginoon, tumatalikod ka sa Lord at hindi natin kuminsan napapansin yun. That's why, the fear of the Lord, the holiness na binabanggit po dito, kailangan ito po yung ating panatilihin. Let's keep this, no? To remain faithful, no? Fear of the Lord keeps us from quitting sin, compromising, no? Hindi lang natin, kumbaga parang pinaglalaroan ng pagsaserve sa Lord. Linggo ngayon. Dahil routine na, magsimba tayo. Walang parking sa Bethel. Doon muna ako sa kabila. Wala eh. Hindi mo na ako sabihin ko sa leader ko, sa department, di mo na ako makaka-attend, mag-online na lang ako. Hindi po masama mag-online. Opo, hindi po masama. Okay lang po yun. Pero kung sinasabi ng Panginoon, hindi, doon ka. Umattend ka. Dapat sumunod ka. O mag-online ka. Di mag-online ka. Sige. No? Ano ba yung gusto ng Panginoon na mangyari sa atin? Ano ba yung mga bagay na napapanatilihi sa ating buhay na tapat tayo sa Panginoon? Yun yung gawin natin. Natatakot pa rin ba tayo? May takot pa rin ba tayo sa ating Panginoon? Do we have this kind of respect sa ating Panginoon? Holiness is love-motivated. Sabi ko po dito, holiness is not legalism, but it's love-motivated obedience. Ginagawa mo ito kasi mahal mo si Lord eh. Ginagawa mo ito kasi gusto ko si Lord sa aking buhay. Natatakot ako na mag-share noon ng gospel na lumabas dito sa Caloocan Bethel. Kasi nga, yung comfort ko eh. Ayaw ko matanggal yun eh. No? Pero the more na nagdi-disobey ako sa Panginoon, the more na napapalayo ang aking kalooban. Yes, naglilingkod ako sa Panginoon, nagsaserve ako sa Lord dito. Nakita niyo yun? Pero malayo yung kalooban ko sa Panginoon. Nangyayari yun. At pwedeng mangyari yun sa ating lahat kung hindi natin babantayan. That's why we have to remain in the fear of God. No? We have to remain obedient. No? Obedience protects us from aborting the call of God in our life. Kapag palagi tayong sumusunod sa Panginoon, no, mas lalo natin nararanasan yung presensya ng Panginoon sa ating buhay. It keeps us from sinning. It keeps us, no, from disobeying God. No? Mas nararamdaman natin yung kalooban ng Panginoon. Ito yung gusto ng Panginoon. Ito yung gagawin ko. Kahit na hindi ito komportable sa atin. Naalala ko, nung ako po ay nagsisimula na
pumunta po ng Rizal. Yan. May mga cell group po ako dito. Pero may mga cell group din po ako doon sa Rizal. And one time, na-open na po yung gawain doon sa Morong. Cell group lang po yun. Cell group siya. At noon po, wala pa talagang wala siyang daanan talaga na puro matawag natin, rough road po siya, maputik. Kapag ganito pong maulan, talagang hindi lang siya putik eh. Alam mo yun, hindi ganyan na putik eh. Kundi, yung putik talaga, babaon nyo hanggang tuhod mo talaga. Ganon po yun. No? Ganon po siya. Pero, alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, pinupuntahan ko po yun. Tapos madadatnan ko, 1, 2. Ganun po. Kuminsan pa nga, ako pa yung pumupunta. Uy, meron pa tayong gawain ngayon, di ba? Remember? Ay, oo nga, pastor. Oo nga. Tapos, susunod na linggo ulit. Ganun ulit. Ang haba ng biyahe ko, po yun, every week po yun. Every week. Talagang, ang hirap po na, kuminsan, yung 5 sakay po, magmula dito, papunta po doon sa sa gawain doon. Minsan nga, kasi yung jeep po doon, punuan palagi yun. Minsan sumasabit ako. Kaya lang, syempre, nai-scam ako. Sabi nung barker, meron pa isa. Papasok ka ngayon. No? Tapos pagka-upo mo, gaganyan lang. Ang haba ng biyahe. Bawat jeep po yun, ganun. Haba ng biyahe. Siyempre, pagbaba mo ng jeep, medyo nangangalay pa yung paa mo, di ba? Tapos ganun po yung mga Pero alam niyo po ba, kahit ganun po yung sitwasyon, kahit umuwi na ako, umuwi po ako palagi, minsan 2:00 ng madaling araw, gabi na. Gabi na talaga. Minsan nakukulangan pa akong pamasahe, naglalakad ako. Pero naramdaman ko po doon yung, kahit mahirap, yung kagalakan na sumusunod ka sa Panginoon. Meron isang missionary, sabi niya, alam mo ba, nagkamalarya na ako 17 times, sabi niya. Tapos tumatawa pa siya. Ta-survive ko. Tumatawa siya, bakit? Lingkod to ng Panginoon. 17 times. Malaria. Sino na ng malaria? Matindi po. Isang malaria nga lang Ang hirap po ng sitwasyon sa ospital. Pero siya 17 times. Sa Africa po yun. Bakit na-enjoy niya? Tinatawanan niya lang Di ba? Why? Because he loved God in his life. He loved the Lord in his life. Hindi ko po sinasabi ganun din po yung maging sitwasyon ninyo. Hindi ko po sinasabi na suungin nyo rin po yung anumang putik, yung anumang bahay, meron dyan. Pero ang sinasabi ko po, do you have this kind of joy when obeying the Lord kahit na mahirap gawin? Kahit na nakakaranas tayo ng discomfort. Handa pa rin ba tayo magtapat sa Panginoon kahit na ano yung sitwasyon? Kahit na nakakaranas ka ng discomfort. We have to walk in the fear of the Lord. Do you have that kind of joy? Tandaan niyo po, si Jesus, He finished all. His calling, ano yung calling niya? Iligtas ang buong lahat tayo, iligtas tayo. He finished it. Sabi niya, it is finished. He is our model of faithfulness. Kahit na mahirap pagtagumpayan yung krus ng Kalbaryo, kahit na mahirap physically, emotionally, spiritually, pinagtagumpayan niya pa rin. Because He has that kind of joy to live with us in the future. Hallelujah. Amen. We must live in the fear of the Lord. So anong susunod natin gagawin?
Yes, alam ko to, Pastor. Yes, alam ko. Alam ko na yan, Pastor eh. Mahalin ko ang Panginoon kahit na ano pang mga mangyari. Sabi nga ng isang pastor, patay kung patay. Yan. Mission. Sige, mission tayo sa Panginoon. Pero alam ko na yan eh. Nandun na ako sa point na yan eh. Nandun na ako sa point na talagang mahalin ko ang Panginoon habang ako'y nagsuserve sa Panginoon. Nandun na ako eh. We have to build consistency. Sabihin nyo nga, consistency. Kailangan nagpapatuloy. Kailangan patuloy. Yes, that is just the moment. Alam niyo po, dumating din po ako sa punto na parang, sabi ko, Lord, isa lang. 5 hours yung biyahe ko, papunta, 5 hours din pabalik. Tapos isa lang. Tapos 2 lang yung dadalo. May mga ganun po eh. Na parang umuuwi ka na para bang, Lord, tama ba to? Tama ba to? No? Tama ba to? Pero it's not about that. It's about your consistency in doing it. No? Consistency. You don't finish a calling by accident. Kailangan you finish it daily discipline. Hindi, ituloy mo pa rin. Kahit na wala na nakikinig sa'yo. Kahit na sinasabi nila na baliw ka na. Dahil kakashare mo ng salita ng Panginoon kahit sa kakapatotoo mo na si Lord, He is my God, He loved me. Kahit na magsawa na sila sa iyong testimony. No? Magpatuloy ka pa rin. Doon nangyayari yung, ang tawag doon, run your race daily. Run your race daily. We have to, alam mo yung araw-araw, pangatawanan mo yung katapatan mo sa Panginoon, araw-araw maging consistent ka kahit na parang akala mo wala na nangyayari. Akala mo walang papatutunguhan, pero kung talagang alam mo ito ay kalooban ng Panginoon, pagpatuloy mo kapatid. Pagpatuloy mo kapatid. Your calling is not fulfilled in one big moment. It's finished through small, faithful steps each day. Hallelujah. Hanggang sa ikinasal po ako, nakita ko po yung katapatan ng Panginoon. Alam niyo po, hindi na po maputik yung dinadaanan ko. Salamat sa Panginoon, hindi po ako binigyan ng Panginoon ng kotse. Noong maputik pa, kawawa yung kotse. Talaga, hindi pang four-wheel drive yung kotse na binigay sa akin ng Panginoon eh. By the way, yung kotse po na yun, katapatan po ng Lord sa amin yun. Salamat sa Panginoon. Hindi po namin kaya yun eh. Pero si Lord lang. Pero ano ibig ko po sabihin? No? Tapat si Lord kapag katapat ka din. Magpatuloy ka lang. Live, run the race daily, hindi yearly, hindi monthly, hindi weekly. Daily. Araw-araw, maging consistent ka. Magpatuloy ka. No? Kung inisip ko nga kung sumuko ako noon, hindi ko siguro. Sayang, sayang opportunity. Pero tuloy lang. Kahit na baku-bako yung daan. Ngayon po, meron ng daanan. Ang nagpagawa, yung Quezon City pa. Rasa Rizal po yun, di ba? Pero yung daanan po doon, ano na po siya, daanan na talaga. Passable na siya ng lahat ng sasakyan, kahit na truck, meron doon. Kahit na excavator, meron doon. Okay, meron na doon. Pwede na. Why? Because God is faithful. Pwede na maabot. Saka ako binigyan ng sasakyan ng Lord. Kasi pwede na sasakyan eh. Pero dapat nagpapatuloy ka. Sayang Kung tumigil pala ako noon, hindi ko mararanasan yung faithfulness ni Lord.
God wants to experience us, His faithfulness. But we have to be faithful daily. Daily. Tapat ba tayo sa ating paglakad? Kamusta na ating relationship sa Panginoon? Kamusta na ating prayer life? Kamusta na? Are we fixing our eyes to the eternal reward of God? Are we fixing our ears to, kumbaga parang, Lord, gusto ko talaga marinig, well done, my good and faithful servant. We have to build strong habits. Don't focus on the spotlight moments. Focus on the hidden faithfulness. Kahit ikaw lang mag-isa, kahit ikaw lang nakakaalam ng katapatan na ginagawa mo, ito ang mahalaga, alam ni Lord na tapat ka. Hallelujah. If you don't prepare yourself to this, no, mamimiss natin yung faithfulness ni Lord. Mamimiss natin yung presensya ng Panginoon sa ating buhay. I don't want you to miss that. I don't want you to miss that. Huwag mo i-miss. Huwag mo hayaan itong mga distraction na to. Huwag mo hayaan itong mga, sabi ko nga, calling killers na ito. Pumatay sa ating pananampalataya. Huwag kapatid. Huwag mong hayaan ang dyablo na magkaroon ng stronghold sa iyong buhay. Kundi, pagtagumpayan mo ito araw-araw. Kahit little by little steps of faith. No, ang mahalaga, humahakbang ka. Kahit pagapang pa yan, okay lang. Sige, mahirap eh. Yes, mahirap. Nagsasuffer ka? Yes, nagsasuffer ka. Yung iba nga gusto na mag-give up. Gusto na nila mag-give up. Pero wag. Let the presence of God strengthen you each day when you serve the Lord faithfully. Whatever is your situation. Ano man ang iyong sitwasyon, kapatid, nahihirapan ka man sa buhay, nahihirapan ka man sa mga iyong finances, nahihirapan ka man sa iyong kalagayan ngayon, sa iyong health ngayon, patuloy tayo maging tapat sa ating Panginoon. Are you ready? Are you ready to be faithful to the Lord? Hanggang sa muli niyang pagbabalik. Hanggang talagang kuhanin na niya yung buhay natin. No? Are we ready to live each day? Run the race daily. No? Daily. Sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 9, verse 9 to 20, verses 24. Run in such a way that you may obtain the prize. Hallelujah. Run each day. Run your race daily. Amen. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. If today you feel like giving up, maaring sa ministry man yan, maaring sa iyong personal life, in purity, in prayer, this is a reminder for all of us. Bawat isa po sa atin. Fight again. Run again. Keep the faith. Patuloy tayo. Katulad nga ni Pablo, sinabi niya kay Timothy, I have fought a good fight. I have run the race. I have kept the faith. Nung sinulat po ito ni Pablo, he is on his stage na alam na niya, kukuhanin siya ng Panginoon. Kaya binabanggit niya ito kay Timothy as a reminder, not only for Timothy, kundi bawat isa sa atin. Yes, there are situations na hindi natin kaya, pero kasama natin ang Panginoon.
Hindi tayo iiwan ng Panginoon. That's why sinabi niya ito kay Timothy, run again. Run again. Fight again. Keep the faith. Let the Lord help us to finish the race. Let us be faithful in every season. Papagtagumpayin tayo ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ma-strengthen tayo ng Panginoon by His grace and love. Sabi niya sa Matthew chapter 22 verse 44, dito 14. Dito po ako magtatapos. Sabi niya doon, many are called, but few are chosen. Marami tinawag ng Panginoon eh. Pero few are chosen. Bakit kaya? Ba't ganun? Few lang. Lahat pala tayo tinawag ng Panginoon eh. Bakit few lang? Hindi ibig sabihin, kasi handpick siya ng Panginoon eh. Hindi. Sabi dito, many are called. Kumbaga, lahat tayo tinawag eh. Bakit few lang? In chosen. Alam niyo po na discover ko. Kasi few lang yung nagtatapat sa Panginoon. Marami. Tinawag talaga ng Panginoon para magtapat, pero marami hindi nagpatuloy. Kaya few are chosen. Kasama ba tayo sa few? Lord, I want to be that few. Kahit na mahirap yung sitwasyon, Lord, I want to be part of it. Gusto ko magtapat, Lord, hanggang sa muli mong pagparito. No? Because God is faithful. We have to be faithful. Don't disqualify yourself. Huwag natin disqualify yung sarili natin. Let's remain faithful. Hallelujah. Let's pray. Oh Lord. Thank you, Lord. Dahil tinawag mo ako. Tinawag mo kami, Panginoon. Hallelujah. Lord, help me to obey you faithfully, Lord God. Hindi po namin magagawa ito kung wala ka. We want more of you. We need you, Lord God, in our life. Hindi namin kaya itong mga bagay o sitwasyon, Lord God, aming nararanasan. Pero Lord, this is a reminder, Lord God, na we should not give up and we should be faithful. Because you are faithful enough. You can strengthen us to finish strong, rightly in your eyes, Lord God. Panginoon, Ikaw ang siyang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I feel this kind of urge. I don't want you to lumapit kayo dito, okay, sige. Kung gusto niyo po, lumapit po kayo dito, walang problema. I want to pray for you. Pero kung gusto niyo, dyan lang kayo sa seat ninyo. Gusto ng Panginoon na itong lugar na ito, maging yun sa online, that place that you have right now, napakinggan niyo sa online, that is the holy place. That is the holy place. Sige po, kung gusto niyo pong lumapit, no, make it a holy place for you to stand in the presence of God na para bang sinasabi mo, Lord, I want to surrender. I want to be faithful, Lord God. Gusto ko talikuran, Panginoon. Ano man yung mga bagay nakakapaghadlang pala sa calling mo, Lord.
It destroys me. It destroys me. Lord, I lay down all of it right now in this place, Lord God. Gusto ko magtapat. From this forward, Lord God, gusto ko magtapat sa iyo. I want to finish strong. I want to finish strong. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, lahat, bawat isa. Hindi lang po yung mga nandito. Hindi. Kung nasaan ka ngayon, this is a gesture. Ngayon po, gawin po natin ito. Pwede ba tayong lumuhod muli sa Panginoon? Pwede po ba yan? Sige po. Pwede ba tayong lumuhod sa Panginoon? Lahat po tayo? Okay lang po ba? Okay lang po ba? Huwag niyo intindihin yung katabi ninyo. Huwag niyo intindihin yung kung sino man. Ikaw lang at ang Panginoon. It is a gesture of surrendering yourself to God. I want to be faithful, Lord. I want to surrender my life to you. Sige po, pwede po ba tayong lumuhod sa Panginoon? Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Oh, Lord. Hindi kami karapat-dapat, pero Lord, ginawa mo kaming karapat-dapat by your name, Lord God. Lord, we humble ourselves to you. Tama na yung pagiging ma-pride. Tama na yung spotlight, Lord God. It speaks of ourselves, but not you. Pero ngayon, Panginoon, nagpapakumbaba kami sa iyo, Lord. Kailangan ka namin sa aming buhay. Hindi namin napapansin. Lumilihis na pala kami sa kalooban mo. Lumilihis na pala kami sa calling na binigay mo sa amin na hindi namin napapansin. Pero Lord, we want to remain faithful right now, Lord God. Katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin. Katagpuin niyo po kami, Panginoon, ngayon, Lord God. May we experience your presence right now, Lord God. We need you, Lord. We need you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Lord, pangunahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Let your anointing flow in our life right now, Lord. Hallelujah, hallelujah. Nakikita niyo po ang bawat puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa trono mo kami ay lumuluhod. Wala kami may pagmamayabang sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, katagpuin niyo po kami, Lord. Hallelujah. Sige po. Sama-sama po tayong manalangin sa Panginoon with your own words. Sige po, wag po kayong mahiya. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sige po, kausapin niyo po ang Panginoon. Kausapin po natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Po, kausapin po natin ang Panginoon. Hallelujah. This is a holy ground. This is a holy ground. Jesus, 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 Jesus. We need you, Lord. We need you, Jesus. We need your presence, Lord God. Reveal yourself to us right now, right now, right now, right now. Jesus, Jesus. Ano man yung mga i-expose niyo po, Panginoon, ano man yung mga kasalanan na meron kami at Panginoon, talikuran na namin ito. Panginoon, sa iyong mga pangaanan, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus. We surrender our lives to you, Lord. Hallelujah, Jesus, Jesus. Fix our heart, fix our mind, Lord God. Fix us, Lord God.
our spiritual life, Lord. Hallelujah. Ikaw lang po, Panginoon, makakapagpabago ng aming buhay, makakapagpabago ng aming puso, Lord God. Change us from glory to glory. Amen. Hallelujah. 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 Let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Nandito ang Panginoon. Hallelujah. Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let's worship the Lord. Amen. Daluyan ang walang hanggang mga mapurit pagsamba. Maghari ka, Panginoon. In our life, in our family, saan mo man kami dalhin, Panginoon, in our workplace, sa eskwela man yan, Panginoon. Hallelujah. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka, O Diyos, sa aming buhay. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Dahil tinawag mo kami. Hayaan mo, Panginoon, pahalagahan po namin yung calling na yan sa aming puso, sa aming buhay, Lord God. Maranasan ka namin araw-araw, Lord. May we experience your love, your grace, Lord God. And we exercise, Lord, your holiness. The holiness in our life. Maging tapat po kami, Panginoon, sa bawat araw na gagawin mo. Teach me, Lord God, to walk in holiness. Guard our hearts from sin, Lord God. Pagkatiwalaan ka namin, higit sa lahat, Panginoon, hindi yung pera na meron kami, hindi yung mga bagay na meron kami, Lord God, bagkos pagkatiwalaan ka namin, Lord God, maniwala kami, Panginoon, sa iyong pangalan, sa iyo, Lord God, araw-araw, Lord. Pagkatiwalaan namin yung timing mo, kapangyarihan mo, Panginoon, sa aming buhay. Lord, we want to live, Lord God, with your love. Sa darating na panahon, Panginoon, na makasama kita, Panginoon, makita ka namin na mukhaan, Lord God, marinig namin sa iyong mga labi mismo, Lord God, personally, Lord, well done. My good and faithful servant. Hallelujah. Wag po namin sayangin itong calling na ito. Wag namin sayangin. Wag namin sayangin yung opportunity na binigay mo sa amin. But live according to your will. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Let's thank the Lord. Let's praise Him. Let's give Him a shout of glory, praise. Lord, we want to honor you. We want to give you thanks, Lord God. Thank you for reminding us, Lord, to remain faithful, Lord God. This is a calling. This is a calling, Lord God, to live each day faithfully according to your will. Thank you, Lord God. Thank you for your presence. Hindi mo kami kailanman bibiguin dahil ikaw ang Diyos namin na patuloy na nagtatapat magpakailan pa man. Hallelujah. Can we shout, Hallelujah! Hallelujah, Lord! Praise the Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah! We thank you, Lord Jesus. Guide us with the power of your Holy Spirit each day as we live faithfully. Ito po aming dalangin
Sa matamis na pangalan na aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen, Amen. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Salamat po sa Panginoon. All glory belongs to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat, salamat. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa kadakilaan mo, Panginoon, sa katapatan mo sa bawat isa. Salamat sa buhay at lakas na patuloy na ipinagkakaloob mo. Salamat sa pag-ibig mo, Lord, na patuloy naming nararamdaman. Maraming salamat sa mga salita mo, Panginoon, sa mensahe mo sa amin sa araw na ito. Dalangin namin, Panginoon, patuloy nawa kaming maging tapat sa iyo, Panginoon. Patuloy nawa kaming tapat sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy naming maialay sa iyo yung aming buhay, yung aming lakas. Patuloy na aming magamit, Panginoon, sa paraang ninanais mo, Panginoon. Patuloy na ang kalooban mo, ang patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming gabayan, Banal na Espiritu. Patuloy mong pangunahan ang aming puso, ang aming isipan, O God. Upang sa ganon, patuloy naming makita ang kalooban mo. Patuloy naming masunod ang kalooban mo. Mapili namin yung tama at magawa namin yung tama, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang buhay namin, Panginoon. Dahil ikaw nakakaalam kung ano yung mabuti sa amin. Patuloy nawa, Lord, ang kalooban mo. Patuloy naming masunod, O God. Dalangin ko, Lord, na sa aming pag-uwi, sa aming tahanan, paglabas ng bahay, sambahan mo, Lord. Patuloy naming dala ang mga mensahe mo, Panginoon, at patuloy namin itong maalala. Magamit namin gabay namin sa aming araw-araw na buhay. Patuloy na magkaroon ito, Panginoon, ng malaking bahagi sa buhay namin, Panginoon, upang patuloy, Lord, na masunod namin ang kalooban mo sa buhay namin. Ikaw ang patuloy, Lord, na magbigay sa amin ng tatagtibay ng pananampalataya. Ikaw yung patuloy na gumabay sa amin, Lord. Dagdagan mo pa yung buhay at lakas na maipaglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy din namin itinataas sa iyo ang aming Pastor Jude, Panginoon. Patuloy na kagalingan, kalakasan. Patuloy na pag-iingat sa kanya, sa buong pamilya niya, Panginoon, pagpapala. Maging sa lahat ng mga pastor, Panginoon. Ikaw yung patuloy na magpala sa bawat isa. Ikaw yung patuloy na umabot sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Patuloy mong i-bless ang buhay nila, ang pamilya nila, ang ministry nila, Panginoon. Salamat po, Lord. Ang pag-iingat mo, ang gabay patnubay mo sa bawat isa, Panginoon, ang aming inaasahan hanggang sa aming pagbalik sa linggo, Panginoon, sa darating na linggo upang muli, Panginoon, magsama-sama, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo. Salamat po, Ama. Salamat po. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Taas po natin ating kamay. It's a declaration of our faith. Hallelujah. Lord, continue to bless each and every one of us. May we receive your favor, your guiding mercy, Lord God. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Let your grace be revealed in our lives. Tanggapin po namin ang iyong biyaya, pagpapala, kaligtasan na nanggagaling sa Diyos Anak, biyaya at patuloy na pagliligtas, pagpapagaling ng Diyos Anak, pakikipisan at gabay ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailan paman. Amen and amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you more. God bless you more. Hallelujah. Hallelujah.